Araw-araw, mahigit 3,000 katao ang nawawalan ng buhay sa mga kalsada sa buong mundo. Higit iyon sa 1.3 na milyong buhay bawat taon na naglalaho na lamang sa isang iglap. Sa maraming bansa, ang mga aksidente sa kalsada ay kabilang sa pangunahing sanhi ng pagkamatay, lalo na sa mga kabataang may edad 15 hanggang 29. Sa katunayan, mas maraming tao ang namamatay dahil sa mga aksidente sa daan kaysa sa maraming nakakahawang sakit. Ang nakikita po namin dahilan is yung laging nagmamadali po, yung reckless driving. Nagmamadali po sila dahil siguro unang-una maiipit ng traffic. Alam po naman natin meron tayong rush hour po. Ito po yung nangyari magmula po sa umaga po 4 to hanggang 8. Sa hapon naman po 4 to 7. Yan po yung peak hours natin. Diyan po nangyayari yung mga kadalasan nangyayari yung insidente. Paliko na po kami, nasa gitna na po kami ng kalsada. May isang mabilis po na motorsiklo po na hindi daw po niya kami napansin dahil sobrang bilis niya. Galing siyang outer lane po, pumasok po ng inner lane, kaya po niya kami tinamaan. At doon na po nangyari yung aksidente po namin. Yung driver kasi kahit magaling na, minsan nawawalan ng control. Kasi katulad niyang halimbawa, nakainom siya, lasing. So kahit gano'ng kakagaling niyan, medyo hihina yung foresight mo. Malamang antukin ka. So, yun yung dahilan kaya minsan, kahit kano ka kakagaling na driver, hindi mo makokontrol yun. Talagang maaksidente ka. Pagka-uwi ko po kasi noon, galing din po ako sa Unitown kasi nga po gumawa kami ng ibang activities. Tapos parang may kutob rin po ako noon kasi ewan ko lang po. Pagka-uwi ko po noon, yun po nag-aanohan na po sila. Pinsan ko po yung una nagsabi sa akin na yun po, wala na po si mama na. Tapos po nung nakita ko po yung picture ni mama, pinakita po sa akin ng tita ko. Doon po ako na kasi ang isap na hirap po si mama kasi ang dahil pong nakakabit sa niya. Galing Nubali, pabali-bago itong tricycle at itong big bike ay paakyat. Hanggang sa nag-counter nga to si tricycle, hindi na siya nakaiwas nung makita niyang eto na si big bike. Sa likod ng bawat bilang, may kwento. May pamilyang naiwan. May kinabukasang nawala. Alam natin ang mga dahilan. Paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, pagmamaneho ng nakainom, hindi paggamit ng mga pangsiguridad na kagamitan, at higit sa lahat, kakulangan ng disiplina at kamalayan. Ngunit posible ang pagbabago. Sa pamamagitan ng edukasyon, mas mahigpit na pagpapatupad ng batas at responsable at maingat na pag-uugali, maaari natin gawing mas ligtas ang mga kalsada para sa lahat. May papayo ko sa mga driver talaga, dapat mag-uumpisa yung safety sa sarili nila. Dapat sumunod sila sa batas trapiko, disiplina, number 1. Kung alam mong hindi mo kaya magmaneho, kung alam mong lasing ka, huwag ka na dapat magmamaneho. Tapos, dapat sumunod ka sa mga traffic signs, huwag ka mag-counterflow, huwag kang mag-overspeeding. So, importante talaga mag-seminar sila. Kung tayo po ay nagmamaneho ng 4 wheels, kailangan po siyempre yung seatbelt. Kung kaya naman po ay
gumagamit ng motorcycle, yung sa helmet po. At least safe tayo na ligtas po na magtamo ng malalang aksidente kasi pinapoprotektahan po yung bahaging ulo natin. Mag-ingat na lang po tayo sa pagdadrive. Lagi na lang po tayo, bago umalis, lagi na lang po mag-pray. Kasi hindi po naman natin alam na what if ayun na lang po yung last na buhay natin. Kaya lagi pong mag-iingat or magpipray po. Ang kaligtasan sa kalsada ay pananagutan ng bawat isa. Kung ikaw man ay nagmamaneho, nakasakay sa motorsiklo o bisikleta, o tumatawid sa kalsada, may epekto ang iyong mga desisyon. Huwag hintaying may mawala sa iyo bago mo mapagtantong seryoso ito. Ang isang sandaling kapabayaan ay maaaring magdulot ng habang buhay na pagsisisi. Mag-ingat sa pagmamaneho.